Bumalik na si Damian Lillard sa Portland. Bumalik na rin si Chris Paul sa Clippers. Si Westbrook na lang hindi alam kung babalik ba ng Thunder. Si Chris Paul pumirma ng minimum veteran contract na $3.6 million sa Clippers na alam na naman yung intensyon ni CP3, retirement. Dahil yun din ang pinitch sa kanya ng LA management kung bakit dapat Clippers ang piliin ni CP3. Pinakita yung mga picture niya habang nasa unang stint niya ng team. At dahil nasa Clippers na si Chris Paul, sila ang magiging oldest team sa NBA next season. May average silang 29 years old. Parang naging reunion team yung Clippers mula kay PG at Westbrook, Westbrook at Harden papuntang Chris Paul. So hindi pa kasama dyan yung mga ibang players na nagkita sa Clippers. Si Russell Westbrook naman wala pang team sa ngayon, pero yung mga fans ng Thunder nagpe-pledge na ibalik siya or papirmahin ng OKC ng kontrata si Russell Westbrook. Hindi naman masamang idea sa OKC na ibalik sa kanila yung kanilang hometown hero na pinaasa at iniwan ng BFF. Ang OKC rin di umano ang makakapagbigay ng championship ring kay Russell Westbrook. Kaso hindi na possible yun dahil puno na ang lineup ng Thunder. Namigay pa nga ng player para lang hindi masayang yung isang player nila sa lineup. Ang naalala kong pinamigay doon si Dillon Jones papuntang Wizards kapalit ni Colby Jones na agad naman binitawan ng OKC pero may kasamang second round pick. Ang team na may interest pa rin kay Westbrook, Sacramento Kings. After kasi ng sign and trade kay Dennis Schroeder mula Detroit, kahit pa crowded yung backcourt ng Sacramento ay interesado ang GM ng Kings na isama si Westbrook sa rotation para maging backup. Ang magiging kaagaw nga lang ni Westbrook kung sakali papuntang Sacramento ay si Malcolm Brogdon. Silang dalawa yung pinamimilian. Marami pa namang option sa free agency so far na maidagdag sa lineup, hindi lang si Westbrook. Medyo tahimik naman si Kevin Durant ngayon kasi meron na siyang bagong team. Galing si KD sa isang trade pero dahil wala ng contract ang matitira sa kanya after ng 2026 season, iba kay Luka na na-trade nung mid-season, meron pa kasing isang taon talagang natitira sa kontrata ni Kevin Durant. Pero eligible siyang makapirma ng nasa $122 million sa loob ng 2 taon. Ito yung hindi maibigay ng Suns kay Kevin Durant dahil sa collective bargain agreement rule. 1 taon lang kasi ang pwedeng ibigay ng Suns dito kay Kevin Durant noong nakaraang season. Kaya ayun, nagkaroon ng pagkakataon na makaalis si Kevin Durant sa Suns dahil hindi siya nakapirma ng kontrata. Parang nadala na nung nauna siyang pumirma kina Harden at Kyrie sa Brooklyn. Kapag pumirma si Kevin Durant ng kontrata, magkakaroon siya ng $61 million per year. Sakop agad noon ang malaking cap space ng Houston for next 2 years at 39 years old na si Kevin Durant kapag natapos ang kontrata na yon. Siguro hindi na naman siya aalis ng Houston. Going 37 years old na si KD pagdating ng September 29 at papasok ng 2026 season. Pwedeng mag-intay si Kevin Durant until January dahil hindi naman mababago ang kontratang pwede niyang pirmahan. 1 guaranteed at 1 player option. Ang masama nga lang dito, baka mag-isip na naman tong si KD na umalis ng Houston. Since July 6 pa kasi pwede pumirma si KD. Pwede siyang mag-intay sa susunod na taon until mid-season. Pero bad contract di umano yung ibibigay ng Houston kay KD. Dahil 35% ng kanilang salary cap mapupunta kay KD. In terms na shorter playing years na lang ang meron siya. Parang may sariling LeBron ang Houston kapag nagkataon. Kaso may asset ang Rockets. Doon sila nakalamang. Ang isa pang player na pwedeng pumirma ng long-term contract ay si De'Aaron Fox by August 4 PH time. $229 million sa 4 na taon ang pwedeng makuha niya. Tulad ng kay Luka na na-trade since February kaya lang August siya pwedeng makapirma ng kontrata. Kinuha din ng San Antonio ang best player na available sa draft board, si Dylan Harper. Meron pa silang rookie of the year na si Stephon Castle. Hindi alam kung magbe-blend yung tatlo na yon for next season. Tatangkain di umano ng San Antonio na papirmahin si De'Aaron Fox ng 2 taon para maging visible sa kanya yung 35% contract after 2 years. Dahil nung na-trade si De'Aaron Fox papuntang San Antonio, nawala sa kanya yung supermax contract offer. Mas flexible sa San Antonio at kay De'Aaron Fox kung sakaling 2 years ang ibibigay sa kanya. Dahil pagpatak ng 2028, silang dalawa ni Wembanyama ang magiging highest paid player sa lineup. Susundan ni Stephon Castle at andun pa kung maganda rin ang kakalabasan ng game ni Dylan Harper, siya yung pang-4.
Noon pa kasi tinanggihan ni De'Aaron Fox yung 165 million na kontratang ibinibigay ng Sacramento dahil ang habol talaga ni De'Aaron Fox ay yung malaking kontrata. Ngayon nag-aalala siya na baka hindi maibigay ng San Antonio yung hinahabol niyang contract.